programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa... Oras talaga makalabas ako dito. Si Lynette at si Giselle naman ang paglalaroan ko. Moira. Pagkatapos ngang buhusan ni Lynette itong si Moira ng asido, ay dito naman na agad ginamot itong si Moira ng kanyang kasamahan. At dito nga, nabungubulong itong si Moira at sinasabi na kapag nakalaya daw siya dito sa loob ng kulungan, ay ang una niyang babalikan ay itong sina Giselle at itong si Lynette. Sila na naman daw ang kanyang paglalaruan. At dito nga na binigyan ng payo itong si Moira na wag daw ganon ang dapat niyang gawin. Dapat ay ipagdasal na lamang ang mga ginagawa sa kanya. Subalit hindi nga naniniwala itong si Moira sa mga ganong pamahiin dahil ang gusto lamang na mangyari ni Moira na makaganti siya sa ginawa sa kanya. At dito naman na dumalaw itong si Zoe at tinanong itong warden na kung pwede ba daw niyang makita ang kanyang ina na si Moira Tanyag. At sa di inasahan ay nasa lubong naman ni Zoe itong si Giselle. At nagtanong ito na kung ano daw ang ginagawa niya dito. At ang sagot ni Giselle na may isang tao lang naman daw itong aso na bibigyan niya ng leksyon at pahihirapan. At ang tinutukoy ni Giselle ay walang iba kundi itong si Moira. Kaya agad nagpanik itong si Zoe at nagtanong kung ano daw ang ginagawa nila sa kanyang ina. At hindi naman agad makasagot itong si Giselle dahil tinawagan niya itong si Madam Lotus at sinabi na bigyan niya ng leksyon itong si Moira nang sa ganon ay makaganti nga siya dito. At hindi nagtagal, dinala itong si Moira doon sa baba at dito na itinali at may hawak nga itong dalawang bola. At tinanong ang kanyang mga kasamahan na kung gusto ba daw nila ng isang laro at bibigyan nga ng premyo at kung sino daw ang makakatama kay Moira ay makakakuha ng prize ito. At sakto naman na dumating itong si Zoe at hindi niya kayang matingnan ang kanyang ina na parang ginagawa nga nilang punching bag at tinali nga sa isang poste at dito awang-awa itong si Zoe na makita ang kalagayan ng kanyang ina at nagmamakawa itong si Moira kay Zoe na sana ay tulungan siya makalaya sa kulungan dahil baka doon pa daw siya matudas at hindi naman mapipigilan ni Zoe na maawa sa kanyang ina kaya gagawin na nga ni Zoe ang lahat nang sa ganon ay makalaya na ang kanyang ina at hindi na masaktan. At dito naman, na agad na kumilos itong si Zoe pagbalik ng Apex at isa katuparan ang kanyang plano na gagawin. Natudasin na nga ng tuluyan itong si Dax, subalit bantay sarado naman itong si Dax ngayon, lalo pat may hinala itong si Annalyn, itong si Justin, na baka itong si Zoe ang nagpapatumba. Nang ipapakita nga nila itong larawan ng CCTV footage, sinabi ni Justin kay Zoe na magpasalamat na lamang ito na wala daw audio ang kanilang nakuhang CCTV footage. Kasi kapag ganon ay maririnig nga sana nila kung ano ang pinagtatalunan ni Zoe at itong si Dax dahil nabanggit din ni Zoe na siya ang magpapatumba dito kay Dax nang sa ganon ay matigil na ito sa panggugulo sa kanya. At dito naman agad na nakakuha ng alibay itong si Zoe na ginugulo daw siya nito dahil sa kilala niya ang kanyang ina na si Moira at hindi talaga sila close. Samantala, agad nga na sinabi ni Annalyn dito kay RJ na tila may kakaibang kinikilos itong si Zoe dahil dito sa kanilang napapanood na CCTV footage na pagkatapos daw maaksidente at mabaril itong si Dax ay pumunta pa pala siya dito sa Apex at yun na nga ang nakita dito ni Annalyn na si Zoe daw pala ang pinuntahan at nagtatalo itong dalawa. Kaya agad na paisip itong si RJ na dapat hindi pwedeng makakalapit itong si Zoe kay Dax baka may masamang motibo ito at inutusan ng kanyang ina at ito na nga ay hindi nagkakamali dahil gagawin nga lahat ni Zoe upang makalabas at mawala ng star witness ang kanyang ina dahil yun nga ang susi upang makalabas nga ng tuluyan at makalaya ito. Kaya yan naman ang ating pagkatutukan at aabangan kung kaya bang makonsensya itong si Zoe sa kanyang ina. Yan lang po at marami pong salamat.